Tayo po ay tumugo muna sa Panginoon sa panalangin. Let's bow down our heads. And we thank you for this special day that we can celebrate your faithfulness to this church. Salamat po sa mga ginamit pong pioneers at mga pinuno ng iglesia nito sa mga nagdaang taon. Salamat din po sa mga naging bunga ng gawain ng iglesia nito. At Panginoon, dalangin ko po na yung mensahe ngayong hapon ay nagiging pagpapala upang ang iglesia nito ay lalong pang sumigla at lalong pang magbunga sa mga darating na panahon. At upang sa iyong pagdating, Panginoon, maglulugod ka na tanggapin ang iglesia nito sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin ng paghiling, ng pagkapuspusa, patnubay, at patuturo ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapon ay God's Design for the Church, especially for your church that is celebrating your 35th anniversary. Parang sabay po tayo Nung magpastor po ako ay 1982. Nung mag-resign po ako sa Construction Development Corporation of the Philippines as project manager in 1979, nag-aral po ako sa ATS ng 3 taon. At noong 1982, nagsimula po akong maging pastor at ipapasalamat po ako sa Diyos kasi nakalimang simbahan na po ako. At binibigyan ako ng Panginoon ng patuloy na kalakasan at saka sigla para maglingkod. Starting next month, the church gave me my 4th sabbatical leave. Kasi tuwing nakaka-7 years po ako, binibigyan po ako ng simbahan ng mahabang panahon para pahinga, mag-recharge, at saka recently para po sumulat ng libro. So, ang dalangin ko po, itong August hanggang January, makasulat po ako siguro 1 o 2 libro para magamit ng marami. So, ano po ang disenyo ng Panginoon sa mga simbahan? Yan. Una. Yung po inyong tema ay galing sa Ezekiel chapter 34. Po itong passage dahil ang Ezekiel 34 ay mensahe sa mga namiminuno sa Israel. Ang mga pinuno sa Israel, 3 po silang grupo. Number 1, yung hari. Number 2, yung prophets. Number 3, yung mga pari. Para din yung gobyerno natin yan, 3 rin ang ating mga namiminuno. Ang executive, ang legislative, judiciary. So, sa Israel po, ang tawag sa kanila, shepherds. So, si Vice Mayor po, ang tawagin na sa Biblia na shepherd of Marilao. Yan din po ang mayor, ang judge, at saka mga konsehalis. Pero sa Ezekiel 34, merong sama ng loob ang Diyos sa mga shepherds ng Israel. Bakit po? Against the shepherds of Israel. Woe to the shepherds of Israel. Bakit? They have been feeding themselves. They slaughtered the fat sheep without feeding the flock. The sick they have not strengthened. The diseased you have not healed.
The broken you have not bound up, those who are scattered you have not brought back. But with force and severity you have dominated them. So ang problema ng panahon ni Ezekiel, chapter 34, yung mga leaders, hindi nila inaalagaan ng bayan. Kaya yung mahina, patuloy na mahina. Yung may sakit, patuloy na may sakit. At nagkakawatak-watak ang mga tao ng Diyos. At ang paraan nila ng pagtrato sa mga tao, sabi po sa verse 4, you have dealt them with force and severity. Yung pinipilit ang mga tao, mabigat ang kanilang pangunguna sa mga tao. Anong resulta pag ang leaders ay hindi magaling? Pag ang leaders ay hindi maalaga sa mga tao? Look at Ezekiel chapter 34 verse 5. At mga kababayan, dito mame-measure kung talagang magaling ang Duterte administration at ang ating mga bagong leaders. Kasi pag hindi magaling, ano mangyayari sa mga tao? Verse 5. They were scattered for lack of a shepherd. They became food or prey for every beast of the field and were scattered. My flock wandered through all the mountains. My flock was scattered over all the surface of the earth, and there was no one to search or seek for. Stand before you this afternoon. We have more than 10 million Filipinos scattered all over the world. And what are they doing? They work. They sacrifice. They work hard for their families. But while working for their families, and while we call them our modern heroes, actually, it is a reflection of, bad governance. Why? When people have to leave their homes, when people have to leave their children just to feed them, it means the leaders are not taking care of them. Kasi may cost yan eh. Pag inilayo mo ang mga magulang, pag inilayo mo ang asawa sa kanyang asawa at mga anak, ano po mangyayari? Eh dito nga sa Pilipinas, magkasama na mag-asawa, nagkakaroon pa ng kirida eh. Dito nga sa Pilipinas, kasama na ng mga anak ng kanilang magulang, nagdadrugs pa eh. Eh di lalo na kapag walang magulang, lalo na kapag walang asawa. At yan ang nangyari sa bayan ng Diyos noong panahon ni Ezekiel. Ang mga anak ng Diyos ay watak-watak, nakakala sa iba-ibang bansa. Bakit? Yung mga pari, yung mga hari, at yung mga propeta, ang pinatataba, ang inaalagaan, ay ang kanila lamang sarili. Sa chapter na ito, makikita natin na hindi lang may tampo ang Diyos, may gagawin siya. Sabi sa Ezekiel 34 verse 10, I am against the shepherds. So the shepherds will not feed themselves anymore. But I will deliver my flock from their mouth. Alam niyo, ang maganda sana, kung umaasenso ang buhay ng ating mga namiminuno, okay lang naman po na yumaman ang presidente. Okay naman po na yumaman ang mga senador at ang mga congressman. Okay naman po umasenso ang mga mayor at ang mga councilor. Okay lang po yun. Pero kung sila yung umaasenso, pero ang mga Pilipino ay naghihirap, hindi po okay yun. Hindi maganda na ang pastor ng simbahan ay umangat ang buhay, pero ang mga miyembro ng simbahan ay naghihirap. Hindi po pwede yun. Magandang leadership, nadadala ng leaders ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga nasasakupan kung nasaan siya. You know, if you look at our congressmen today and our senators, almost all of them, with a few exceptions, are billionaires. Mayaman na sila eh. Mayaman na.
Pero alam nyo, ang poverty statistics ng Pilipinas malungkot pa din. We have a growing middle class, praise God. Pero may mga tao pa rin tayo, hindi nila alam kung saan pupunin ang kakainin nila bukas. So ngayong hapon, nais kong ipresenta sa inyo, ano ang disenyo ng Diyos para sa ating bayan? Ano ang disenyo ng Diyos para sa mga miyembro ng ang bayan ng Diyos? At sana, pag nagkipakita ulit tayo, meron ng improvement yung disenyo dito. Tatlo kong bagay ang gustong makita ng Diyos sa kanyang bayan. Ezekiel 34:25. Sabi ng Diyos, I will make a covenant of peace with them. Eliminate, tatanggalin ko. I will eliminate the harmful beast from the land, so that my people will live securely in the wilderness and they will sleep in the woods. Gusto po ng Diyos ang kanyang bayan ay may kapayapaan, natutulog ng mapayapa. Alam nyo, kaya po nanalo si Presidente Duterte. Kasi ayaw na po ng mga Pilipino, at least 38% na pakyot. Gusto na ng mga Pilipino, yung mga anak nilang babae, lalakad ng kalsada at may kapayapaan sila. Napasok ang mga bata sa eskwela na panatag ang loob nila. Na yung baong ibinibigay nila, hindi pupunta sa drugs. Mga kapatid, can you imagine? Last night, the PNP officers were being interviewed in the radio. And they said 92% of all barangays in the Philippines are affected by drugs. 92%! At kung kayo po ay sa inyong pamilya ay walang drug addict, napakapalad ko po. Pero yung mga pamilya na meron silang anak, pamangkin, apo, na lulong sa gamot, malulungkot kayo kasi yung isip nasisira, yung buhay nasisira, yung kinabukasan nasisira. Ayaw ng Diyos ito. Ang gusto ng Diyos, ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, ay mamumuhay ng mapayapa. They will live securely in the land. Na yung magulang matutulog sa gabi kasi walang inaalala na yung anak nila kung nasaan o may mangyayari sa kanila. Sabi po sa Ezekiel 34, they will no longer be praised to the nation. Hindi sila abusuhin ng mga bansa. And the beast of the earth will not devour them, but they will live securely. No one will make them afraid. Napakasarap nung pamilya mo, anak mo, walang kinakatakutan. Na sa umaga hanggang gabi, ang magulang hindi nag-iisip kung saan nandun ang anak nila at ang ginagawa nila. They will not again be victims of famine in the land, and they will not be the insults of the nations anymore. Pagka Pilipino, naiinsulto tayo sa ibang bansa. Kasi ang tingin sa atin, tatago-tago tayo. Wala tayong mga papeles. Alam niyo po ba, yung ibang bansa, pag pinakita yung kanilang passport, diretso na lang. Pero ang Pilipino, ini-interview. Ang Pilipino, tinitingnan ng mga gamit. Sana po dumating yung araw na pag tayo ay Pilipino, meron tayong dignidad at karangalan. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Eh, minsan kahit sa Pilipinas, nawawalan tayo ng dignidad eh. Kapag pupunta ka sa airport, kanina din pupunta ka sa Amerika,
Tapos, mahahadlangan ka dahil baka meron kang bala. Ano naman gagawin mo sa bala? Isang bala sa Amerika. Minsan tayo sumisira sa karangalan ng ating sarili. Hindi natin nire-respeto ang ating sarili. Pero ang Diyos, nais ng Diyos, na tayo nangilikha sa sarili ng walis, ay mamuhay ng may kapanatagan at kapayapaan. Tingnan niyo po sa Bagong Tipan, ang sinabi ni Apostol Pablo, do not be anxious about anything. Alam niyo, tayo sa Bulacan, ang ina ko po ay taga San Miguel, Bulacan. Masarap pong managalog eh. Sa Ingles, ang tawag lang anxiety. Yan. Pero sa Pilipino, ang ganda ng salita ay, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-agam-agam. Huwag kang mabalisa. Yan, di ba? Pero maraming Pilipino ngayon, sanay kasi tayo, di ba, na kahit mabigat ang buhay, nakakakiti tayo. Pero madami ng Pilipino ngayon eh, 50 anos pa lang, mukha ng 70 eh. Bakit? Kasi marami siyang iniisip, maraming inaalala, maraming kabalisahan. Hindi gusto ito ng Diyos. Alam niyo po ba ang gusto ng Diyos? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, rejoice always. Magalak palagi. Kung may problema, manalangin palagi. Pasalamat sa Diyos palagi. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng talento sa awit, talento sa pagsayaw, talentong magsaya. Pero maraming umaawit, masaya mo pa, pero pag alis siya pagpunta sa backstage, umiiyak na siya. Kasi sira ang buhay niya. Sira ang pamilya niya. Do not worry about anything, sabi ni Paul. Anong gagawin ko? By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. At ang promise. Anong promise po? The peace of God, ang kapayapaan, ang kapahingahan ng Diyos ay sa atin at mag-aalaga sa ating mga puso at mga isip. Alam niyo po, yung sakit sa buto, pag nabalian ka, ako po ay namagal ang aking puho. Madaling gamutin eh. At alam mo nang magaling na. Dati mo po alam na magaling na. Kasi wala nang baka nakagagalaw ka na. Yan. Pero yung sakit sa loob, yung pag-aalala sa isip, hindi mo alam kung tapos na o hindi. Kung ang iyong asawang lalaki, akala na gwapo siya. No? Akala niya, lapitin siya ng mga babae. So, yung asawa ng mga babae, nag-iisip, nasa na yung asawa ko, ano ang ginagawa niya. Hindi mo madali yun. Yung estudyante nag-aaral, pero hindi nga lang kung may pag-tuition siya, second semester, hindi mo madali yun. Pero ang tugon ng Diyos, huwag mag-alala. Ilapit sa Kanya. At tingnan niyo po ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa John 14. Peace I live with you. Ano po kasunod? My peace I give to you. Kasi yung peace po ng iba, pag binigay sa iyo, at ay ka, yung patatahimik ka na. Hindi peace yun eh. Kamatayan yun. Yung pagka hindi ka makatulog, iinom ka ng gamot para makahinga yung isip mo. Hindi rin peace yun eh. Kasi pag ang dami mo nang iniinom na gamot. Pero kung nais mo makaranas ng buhay na mapayapa, buhay na secure, ang buhay na ito, regalo ng sa Panginoon. Peace I live with you, my peace I give to you.
I do not give to you as the world gives. So, do not let your hearts be troubled. Do not be scared. John 16:33, in the world you have tribulation. Maraming problema sa mundo. Pero kung kasama natin ang Panginoon, we will overcome those problems. So yun ang unang buhay na nais ng Diyos sa inyo at sa akin. That we will live peacefully. We will live securely. Pangalawa, at ito po ang tema ng inyong celebration ngayong hapon. 34 verse 26. I will make them, sabi ni God, and the places around my hill a blessing, and I will cause showers to come down in the season. Anong klaseng showers sila? They will be showers of blessing. At kung hindi natin naintindihan yun, anong sabihin ng showers of blessing? The tree of the field will yield its fruit. The earth will yield its increase, and they will be secure in the land. Kasi kung nasa lupa ka naman, nasa iyong bayan ka, nasa iyong pamilya ka, pero wala kang makakainin. Hindi pwedeng tinginan lang kayo ng tinginan. Pero kung kasama daw natin ng Diyos, kasama natin ng Panginoon, He will cause, gagawa ang Diyos ng paraan para umulan, dumating sa atin ang mga pagpapala at magbunga ang ating mga buhay. Pastor, does God really want us to prosper? Pastor Manuel ata, prosperity gospel preacher. Alam niyo, ang kaibahan natin sa prosperity gospel preachers, ganito. Sila, ganito. Pag ginawa mo to, ginawa mo to, ginawa mo to, yayaman ka. Gaganda ang buhay mo. Ibig sabihin, sa gospel prosperity preaching, minsan hindi mo kailangan ng Diyos. Kailangan mo lang sundin yung sinasabi ng preacher. Hindi po tayo gano'n. Ang ating pong prosperity, ang ating tagumpay, ay nakakabit sa Panginoon. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to what is written in it. At you will be prosperous and successful. Pero, ang success at ang prosperity nito ay nakakabit sa salita ng Panginoong Diyos. Hindi sa galing natin, hindi sa abilidad natin. Alam niyo po ba, maraming Pilipino, mga fixers. Ang tagal na nilang fixer, hanggang ngayon fixer pa din. Bakit? Umaasa sila sa kakayanan nila, at sorry for the word, sa kapal ng mukha. Ayaw nila magtrabaho. Gusto nila, ganun lang ang buhay nila. Pero kung kakapit sila sa Diyos, at lalakad sila sa daan ng Diyos, hindi lang sila magpa-prosper, sila yung magtatagumpay. Tingnan niyo po ang buhay kung wala ang Diyos. Sabi po sa Psalm 127, at alam niyo ito, unless the Lord builds the house, those who labor in vain. Unless the Lord guards the city, those who are guarding the city will guard it in vain. Many of us will wake up early in the morning and stay late. Tapos kakain ka, hindi mo na-enjoy ang food mo. Samantalang si God, He can give to His beloved while the beloved is sleeping. Kaya kang pagpalain ng Diyos kahit nagpapahinga ka. Pero may mga tao walang pahinga. Magtatrabaho ng Lunes hanggang Biyernes, tapos may trabaho pa din ng Sabado hanggang Linggo. Hindi po tama yun. Lahat ng perang kikitain mo, pag umidad ka na, gagastahin mo din para sa pagpapagamot sa sarili mo. Kasi sinira mo ang sarili mo.
Yung medyo bata-bata ka pa. Yun ang utos ng Diyos eh. Ipamili, set aside ang isang araw para magpahinga. Pero walang tabas. Isip. Gumagawa tayo ng mga desisyon na mali. Kasi pagod ka na eh. Hindi ka na makaisip ng tama. Pati naman yung mga nag-boyfriend o nag-girlfriend, hindi na makakuha ng tamang kapartner. Bakit? Masyado na sugatan na yung mga puso nila. Kaya pagka sugat na sugat yung puso, hindi na nagdidesisyon ayos sa isip. Kaya yun, nagkaroon ng relasyon, nabuntis, hindi niya lang kung sino tatay ng kanyang pinagbubuntis. Pag hindi kasama ang Panginoon, hindi maging maganda ang resulta. Pero tingnan niyo ang kabaliktaran. Sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Ano sabi? He who abides. Siya na humahawak. Siya na nananatili sa akin. Anong sabi po? He bears, hindi lang bunga, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Bagong kasal ako, after 1 year, alam ko po, sa alam ng aking asawa, na natawag ako ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Eh, siyempre, isang taon, tumulong ako sa magulang. After 1 year, asawa ko, tapos ngayon, mag-resign ako sa trabaho. Nagalit ang lola ko. Sorry for the whole. Hindi pa kasi Kristiyano ang lola ko. Namumura ako. Sabi niya sa akin, wala kang utang na loob. Ikaw ang panganay. Nakatapos ka sa universidad. Tapos, iiwanan mo ang mga magulang mo. Alam niyo, masakit yun. Masakit. Pero alam ko, tinawag ko ng Diyos eh. Pero paano nga naman yung aking ama? Yung aking ama ay yung nakatapos ng elementary. Yung aking ina nakatapos ng grade 6. Tapos may mga kapatid ako na nagpo-college pa. Tapos high school pa. Kasi sunod-sunod po kami. Hindi mayaman tatay ko sa pera, pero mayaman sa anak. Hindi ko maintindihan yun. Yung kwarto namin eh, dalawa lang sa bahay. Isang malaki, isang maliit. Parang may captain pa tatay ko. Hindi ko malam paano magkakaroon ng anak eh. Paano nabubuntis ang nanay ko? Samantalang nandun naman kami. Napakadali naman nila. So, doon sa pagkakataon na yun, anong gagawin ko? Ang magagawa ko lang ay humawak sa Panginoon. Inausap ko po ang tatay ko, sabi ko sa kanya tayo, naalala niyo yung college ako, yung third year, sabi ko sa inyo, maglilingkod ako sa Diyos. Pero sabi niyo, mamili ka, tapusin mo pag-aaral mo, o pumasok sa Bible school. Sabi ko tayo, pinunod po kita, at tapos ako sa iyo. Pero tinatawag ako ng Diyos. Eh, nung pong panahon na yun, nabuo na ngayon yung tatay ko. So sabi po ng ama ko, sige, kung tama yung desisyon mo anak, sila na mag-aalaga sa akin. Kung mali ang desisyon mo, I'm willing to suffer with it. Alam niyo, first time na naantigin ko sa sinabi ng tatay. Let me cut the story short. Kami po walang magkakapatid, lahat nakatapos ng kulay. Lahat po kami may mga pamilya mo. Lahat kami maayos ang buhay namin. Bakit? Kasi may Panginoon eh. May Diyos na nangako sa atin. Ano sabi ng pangako niya? Pag ginawa natin ang Panginoon na ating pastor, ano po mangyayari? Ano sabi po? The Lord is my shepherd. I shall borrow money. I shall beg people for money. Hindi po. Ang sabi ko ng Panginoon ang ating pastor, hindi tayo mga kailangan. Bakit?
Ang Panginoon ang magpapahiga sa atin sa lunti at pastulan. Ang Panginoon ang magdadala sa atin kung saan may panatag na pinanggagalingan ng tubig. Ang Panginoon ang magpapanauli ng ating kaluluwa. Ang Panginoon ang mamamatubay sa atin sa direksyon na ating pupuntahan. Ang ama ko po ay hindi nakatapos ng high school. Sabi ko sa inyo, high elementary. Pero dahil may Diyos ako, dahil may Diyos siya, 3 po ang master's degree ko, sa kanyang doctorate degree ako. Maraming pera? Pastor, siguro marami kayong pera. Hindi po. Meron akong Panginoon na siya ang pastor. Meron akong Panginoon. At nais ko pong hamulin kayo doon sa 3 John verse 2. Si Stephen Covey, sumulat po siya ng libro, 7 Habits of Highly Effective People. Tapos iba, 7 Habits of Highly Effective Leaders. So may 7 siya. Tapos sumulat po siya ng libro bago siya mamatay, The 8th Habit. So 1 na yun. Pero nais kong sabihin sa inyo, lahat ng sinabi ni Stephen Covey is summarized by this verse. 3 John verse 2. Ano po yung 4 na blessing na masarap meron tayong lahat? 4. Ha? And you will be able to say, I am really prospering kung meron akong 4 na to. Kasi kung may isa ka lang no, hindi ka talaga nagpo-prosper. Ano yung number 1? It's what we call social blessing. Ano yung sabihin nito? You feel love. Alam niyo po ba maraming mayaman, malungkot, nagdadrugs? Kasi hindi nila feel na mahal sila. Marami silang pera, pero hindi sila mahal. Pero kung ikaw ay may nagmamahal sa iyo na pamilya, may nagmamahal sa iyo na kapatid sa iglesia, may nagmamahal sa iyong kapatid, mapalad ka. May isa ka ng prosperity blessing. Ano yung pangalawa? I pray that in all respects, you may, yan yung career natin. Kung ikaw ay mekaniko, you are prospering. Kung ikaw ay tindera, you are prospering. Kung ikaw ay driver, you are prospering. Alam niyo po, kung ikaw ay driver at 10 taon ka nang nakadrive, hindi pa sa'yo yung sasakyan mo, hindi prosperity yun. Ang maganda sana, nagdadrive ka, pero after some time, yung dinadrive mo, yun na. Hindi mo na binabayaran. Yun ang prosperity. Pangatlo, ano kung sabi? I pray, beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health. So yung una, social blessing. Yung pangalawa, economic blessing. Yung pangatlo, physical blessing. Kasi kahit may pera ka, kahit mahal ka ng pamilya mo, pero palagi kang may sakit, hindi ka na makakain sa ito yung cake. Bakit? Takot tumaas ang cholesterol mo. Eh, hindi naman maganda. Gusto ng Diyos na kayo at ako ay malusog. Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. At dahil templo, kailangan aalagaan. And young people, huwag niyong ipaabuso ang katawan kahit kami mo lang. Pag di nagsabi sa inyo mga dalaga dito, mahal kita, tapos dadalik ka sa hotel, sabihin mo, hindi mo ako mahal. You are just lasting for me. Maligo ka na lang na malamig na tubig. Ano yung pang-apat na blessing? Yan ang susi. 4. Just as your soul prosper. Alam niyo, kung nakita niyo yung Facebook ko, noong July 5, Tuesday, celebrate ko ang 60th birthday. At yung mga kaibigan ko po ay nandun. At tumangka sila doon. Sula Desma, Jacqueline Blanco, Rhea Fuentes, Tirso Cruz. Ano po sila? Pero alam niyo, na-discover nila kahit sikat sila, kahit marami silang pera, kahit maganda itsura nila. Kung wala ang Panginoon sa buhay nila, hindi rin sila talagang successful. Dahil po sabi ng Panginoon sa Kristo, what would it profit a man
to gain the whole world and lose your soul. Mga kapatid, minsan, binibenta natin ang ating kaluluwa, binibenta natin ang ating katawan, sinasakripisyo natin ang ating relasyon para lang umasenso. Pero ang tanong, ilang taon mo mapapakinabangan ng bagong kurso? Ilang taon mo mapapakinabangan ng bagong bahay? Ilang taon mo mapapakinabangan ang hindi tamang relasyon? Kung ikukumpara mo sa eternity, walang-wala. Pero yung iba sa atin, natutokso, magkaroon lang ng pera, magkaroon lang ng magandang trabaho, magkaroon lang ng magandang pride o reputasyon, ibebenta natin ang ating kaluluwa. Sabi ni Jesus, what would it profit you to gain the whole world? Ako ang man, pero mawala ang iyong kaluluwa. Alam nyo, kinakanta pa ng marami ang awitin ni Michael Jackson. Sinasayaw pa natin yung mga sayawin ni Michael Jackson. Pero si Michael Jackson ito patay na, mas bata pa sa atin. Hindi niya na-enjoy ang mukha niya. Hindi niya na-enjoy ang yaman niya. Si Robin Williams, napakagaling na artista. Napakagaling. Pinatawan niya ang milyong-milyong mga tao diyan sa Amerika at sa Pilipinas. Pero alam niyo, nagbigti siya. Nagbigti. Yung mga mahilig sa action movie dito, yung mga katulong dito ng Top Gun, si Tom Cruise. Yung director mo, si Tony Scott. Lumundang siya sa bridge sa Los Angeles, California, nakamatay siya. Bakit? Hindi na kaya. Nadahil na siya, may cancer siya. So, nagpapakimo siya. Kimo. Siguro napagod na yung mama. So, isang araw, lumundag siya sa bridge, patay. Kaya lang, nag-examine na siya. Kamote, cancer-free na siya. Kapatid, hindi ito ang buhay ng gusto ng Diyos sa atin. Kailangan mo sirayan ang buhay mo kung pakamatay ka. Kung meron kang pastor, hindi ka matatakot na lumakad sa gilid ng kamatayan. Kasi kasama ka. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Pero pastor, matagal na akong Kristiyano eh. Bakit hindi pa umaasenso ang buhay ko? O yung kapitbahay ko matagal ng Kristiyano. Pero bakit hindi pa rin umaasenso ang buhay ko? Kapatid, kasi hindi naman automatic. Hindi ka naman pwede mag-ani ng halaman o ng puno. O hindi ka naman nagtatanim. Hindi na sa akin, ang tingin sa Christianity, magic eh. Hindi po. Kung nais natin umasenso, nais natin gumawa ng buhay natin, ano kung sabi sa Psalm 1? How blessed is the man who does not listen to the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. At ang katulad niya, he will be like a tree, firmly planted along streams of water. Leaves are always green, bearing fruit in season. Look at the last statement. In whatever he does, he prospers. Noong Tuesday ko, together with my family, my wife, my sister-in-law, meron pong burden na binigay sa akin ng Diyos. Sabi ko, Lord, hindi na sa akin ito. Pastor ako eh, trabaho ko. Mag-share ng gospel, mag-alaga ng mga tao. At iba naman itong mag-alaga ng mga balo. Gagawin ko pa. Siguro, Lord, iba na lang ang gumawa. Pero 10 years na, wala pang development sa area na yun. We have 99 orphanages in the Philippines. We have 24 agencies taking care of elderly, male and female. Pero yung isa pa lang, nasa Bisaya,
yung agency na nag-aalaga ng mga elderly widow. Sabi nga ng mga lalaki ng Tuesday, Pastor, bakit naman mga widow lang? Sana mo yung mga widower. Eh sabi ko, kasi yung mga widower sa Pilipinas, nag-aasawa widow. Saka bago sila maalaga, patay na sila. Do you know na ang average age ng Pilipino, expectancy, pag lalaki, 69. Dahil ibang 60 dito, nasa departure stage na tayo. Kaya kailangan medyo gamitin na natin ang buhay natin ng maayos. Eh mga babae, ilang taon? 76, 77. So talagang mauna si Mister, mga 7 taon. So, gumawa po kami ng advocacy, tawag Honest Home. We will build a home, simula pa lang, pero ang prayer po namin, magkaroon ng honest home in every city, in every municipality. Where elderly widows na hindi kayang alagaan ng mga anak, aalagaan mo. Kasi tayo naman, aalagaan natin ang mga magulang natin. Pero yung mga wala. So naglagay po kami doon ng goal. Ako, medyo, kahit pastor ako, bisa maliit ang faith eh. 1 million lang nilagay ko. Kasi kahit ko po yung 200 friends namin, sabi ko, makakapag-contribute sila ng 1 million. Sabi ng anak ko na pastor, Dad, ang liit naman ang faith mo. Bakit hindi mo gawin 2 million? Sabi ko, ano, pareho din naman yun. Hindi ko lumagpas ng 1 million, hindi 2 million. Alam niyo po, last Tuesday, 186 people came. We shared them the vision. And we got 3.05 million. Ganito ang magagawa ng Diyos pag sinama natin siya. Yung akala mo hanggang dito ka lang, ikaw yun. Eh, mas malaki ang Diyos eh. Pwede nang ibigay what no eye has seen, what no ears have heard, what no mind can ever conceive. Kaya, Vice Mayor, God can bless, God can prosper Marilao more than we ever imagine. If we will just follow God's direction for Marilao. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. You did not choose me, but I chose you for what purpose? Bakit daw tayo hinira? Bakit tayo nasa ambayan ng Diyos? Para umupo tuwing linggo at para umatin ng Bible study, gano'n? Ano po sabi? You did not choose me, but I chose you that you should go and bear fruit. Ang simbahan na hindi humahayo, mamamatay. Pag nagpunta kayo sa Europe, may mga malalaking simbahan doon, ngayon museum na lang. Bakit? Kasi nung lumalaki sila, naglagay sila ng school, naglagay pa sila ng cemeteryo. Kasi parang hindi na sila aalis doon. Pero mga kapatid, ang Great Commission ay go! Go and make disciples of all nations. Hindi tayo pwedeng paupo-upo lang. Kailangan tayo ay may partisipasyon sa ginagawa ng Diyos. At ito po ang exciting. Sabi ni Jesus, if you abide in me, and my words abide in you, ano po promise? Whatever you wish, it shall be done for you. Kung tayo nananangan, sumusunod sa salita ng Diyos, yung prayer life natin will be revolutionized. Whatever you wish. Napakarami kong patutuo sa buhay ko na nangyari ito. Sana po mangyari din sa inyo. Gusto ba natin mamuha sa tanong ng tagumpay? Kailangan natin ng Panginoon bilang ating pastor. Pangalawa, kung ang Panginoon ang ating pastor, sumunod tayo sa Kanya. Kung si Lord pakaliwa, pakaliwa ka. Eh, minsan si Lord pakaliwa, ikaw kumakanan eh. Minsan si Lord pa-forward, ikaw pa-atras. Paano maranasan ang buhay ng mapayapa at saka buhay ng masagana? Pero yung pangatlo, ito po yung dahilan bakit marami blessing tumipigil. Sabi nyo ba, Pastor, bakit kung first 2 years akong Christian, yung blessing, dating ng dating. Pero ngayon parang hirap na hirap ulit ako. Kasi yung pangatlo, hindi nangyayari. Ano po yung pangatlong intention ng Diyos?
You and I are called by God to be a blessing to others. Alam niyo, dahil may iglesia ng Diyos sa Marilao, at may mga iba pang iglesia sa Marilao, dapat ang Marilao ay aasenso. Bakit? Kasi we are called by God to bless. When God said to Abraham, I will bless you, I will make your name great, ano pong purpose? So that in you, all the families of the earth will be blessed. Tingnan niyo po yung sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. God is able. Dalangin ko na hindi nababaha dito sa Marilao. Dahil God will give the leaders of Marilao wisdom, resources, how to make the flood not come again. Kasi sabi nila, Pastor, madali ka magsabi kasi hindi mo alam ang topography ng aming bayan. Alam niyo po ba na may isang bansa, yung Holland, yung kanilang lupa, below sea level. Below sea level. Mas mataas yung tubig kaysa sa lupa. Pero alam niyo po, hindi sila binabaha. Bakit gano'n? May ginawa sila eh. May ginawa sila sa paligid ng kanilang bansa. Invest din. Gagamitin din tayo ng Panginoon na blessing sa iba. Practical po tayo ha. I pray that all members of the Iglesia ng Diyos will pay their taxes. At Pastor, alam nyo, hindi maganda na we are praying for our city, we are praying for our country, tapos hindi naman tayo babayad ng tax. Hindi tayo bumuboto. Hindi natin sinusuporta ng mga leaders natin. Eh, yun ang gusto ng Diyos eh. Para magpala ang ating bayan. Kasi may tawag tayo na maging pagpapala. You know, 2 Corinthians 9:8. God is able to make all blessing abound toward you, so that always, having all sufficiency in all things. Ayaw ng Diyos na nangungutang tayo. Ayaw ng Diyos na nagpa-5-6 tayo. Ayaw ng Diyos na aabusuin mo ang sarili mo para magkapera ka. Kasi kaya ng Diyos na pagpalain ka. Kaya ng Diyos na punuin ang mga kailangan mo. Kaya lang, may layunin ng Diyos. Bakit na gagawin mo? Look at the second part of that verse. That you may have an abundance in every good work. Mga kapatid, tandaan niyo sinabi ni Pastor Norman dito sa lugar na ito. Pag kurimot ka, pag sarado ang kamay mo para tumulong sa simbahan o tumulong sa mga nangangailangan, paano pupunuin ng Diyos ang kamay na sarado? Pero kung ang kamay mo ay maluwag, palaging nagbubukas sa mga nangangailangan, palagi ang pupunuin ng Diyos. Simple na lang mga kapatid. Kapag tinatakawan natin ng Diyos, maghihirap ang buhay natin. Pastora, hindi ko ninanakawan ng Diyos. Yung tatay ko ninanakawan ko, pero yung Diyos hindi. Ano naman nanakawan ng Diyos? Sabi ng Panginoong Isus, yung kay Sisa, bigyan kay Sisa, dapat responsibilidad natin sa gobyerno, bigay natin sa gobyerno. Pero yung sa Diyos, bibigay natin sa Diyos. Kaya yung bibigay natin sa Diyos, anong word yun? Yan. Alam niyo mo ba kaya type na tayo? Kasi hindi tayo tatype eh. Pero kung tayo bibigay, kung dapat na binibigay natin sa Diyos, alam niyo, yung hindi lang po ang blessing ay magsha-shower. Ang word na ginamit sa Malakay, ibubuhos ng Diyos. Makikita natin, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala. Bubuksan niya ang mga pintuan, binuksan niya ang mga bintana ng kalangitan upang wala tayong mapaglagyan ng pagpapala. Eh, share mo sa iba eh. Mga kapatid, kung gusto natin buhay na masagana, kailangan meron tayong Panginoon.
Sumusunod tayo sa Panginoon at nagpapagamit tayo sa Panginoon. Ito po ang mapa ng Israel. At ang Israel may dalawang inland seas. Lake o dagat. Yung isa sa itaas, maliit. Ang tawag dyan ay Sea of Galilee. Yung sa baba, malaki-laki, mahaba-haba, ang tawag ay Dead Sea. Yung Sea of Galilee, ang ganda, ang linis. Wala ka po nakikita itong basura. Maraming isda. Yung ating tilapia, mas malaki po ang tilapia ito. Alam nyo, magmula noong unang panahon hanggang ngayon, puno pa ng buhay ang Sea of Galilee. Bakit? Yung tubig niya nanggagaling sa taas, sa Mount Hermon, dadaan sa Sea of Galilee, tapos dadaan sa Jordan. Tapos yung tubig na yun, maghahatian ng Israel sa Jordan. Kaya sa mga tanim nila. Tapos yung matitira, dadaloy pababa, papunta sa Dead Sea. Actually, wala pong word ng Dead Sea sa original. Ang tawag doon, Sea of Salt. Salt Sea. Bakit sa Sea of Salt? Kasi kahit hindi mo kayo marunong lumangoy, hindi mo kailangan marunong lumangoy. Kasi aangat kayo doon. Ba't kayo aangat? Kasi napakaalat po eh. Ang salinity niya times 3 ng salinity sa ocean. May isa lang problema. Wala pong nabubuhay na isda o halaman sa Dead Sea. Kaya Dead Sea ang tawag. Eh bakit naman walang nabubuhay na halaman o isda sa Dead Sea? Kasi wala po siyang outlet. Wala po siyang lalabasan. Kapatid, kung ang iniisip mo lang ay sarili mo, kung ang iniisip natin lang ay pamilya natin, mabuti yun. Pero kung hanggang nun lang, hindi na ang kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, maging pagpapala tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kabarangay, sa ating mga eskwela, sa ating mga komisyon. At pag tayo naging pagpapala sa kanila, ang pagpapala ay dadating at atin. So ito po ang intention ng Diyos na tatlong buhay. Yung una, mapayapa. Yung pangalawa, masagana. Yung pangatlo, patuloy na nakikilala si Jesucristo. Yan po ang sabi sa Ezekiel 34, that they will know that I am the Lord their God, I am with them. Bakit po mahalaga na lumalago ang ating pagkilala sa Panginoon? Kasi po pag hindi tayo lumalago, nabobonsay tayo sa pananampalataya. Ano mangyayari? Manghihina yung pananampalataya niyo. Magiging mapag-alala ulit tayo at nagawain natin hindi magkakaroon tayo. Sabi po ni Jeremiah, chapter 9, this is what the Lord says, let not the wise man boast of his wisdom, the strong man boast of his strength, or the rich boast of their riches. Alam niyo, minsan, ganyan tayo sa Pilipinas eh. Ayabangan ng yaman. Ayabangan ng degree. Ayabangan ng katawan. Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, but let the one who boast of this, that they have understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight. Gusto po ng Diyos, habang nagiging mapayapa ang buhay natin, habang nagiging masagana ang buhay natin, patuloy natin nakikilala ang Panginoon. Kasi ang danger po sa buhay ng mga tao ngayon, dalawa. Yung una ay maging malahina, lukewarm, yung ating buhay Kristiyano.
At yung pangalawa, tuluyan ng mawala, manlamig ang ating relasyon sa Panginoon sa Kristo. Hindi po ito gusto ng Diyos. Now, I'd like to address the church in particular. So, anong misyon ng Panginoon para sa church? Kung ano po ang misyon ng Diyos? Number one, ang misyon ng Diyos ay hanapin ang mga nawawala. Bagaman marami na po tayo dito, pero kung i-compare natin ang population ng mga Christians, born again, marami pa po hindi. At ang gusto ng Diyos, hanapin natin sila. Kasi madalas, hindi sila pupunta sa church. Hindi sila atin ng Bible study. Kailangan natin lumabas. Sabi po sa Luke 19:10, the Son of Man came to seek the lost. Kailangan lumabas tayo. Yung mga ilang people, yung tayo naging sa loob ng church, lumabas tayo. Yung mga couples, lumabas tayo. Yun po ang gusto ng Diyos. Pangalawa, the Lord is saving people. Marami pong tao ang sira ang buhay. Pero gusto ng Diyos, sila yung maligtas. E paano naman maliligtas ang mga tao? Saan naman ang paraan yun? Sabi po ni Paul sa Romans 1, I am not ashamed of the gospel. It is God's power for salvation to everyone who believes, to the Jew first and to the Greek. Ang bayan ng Diyos, ang prayer ko, talagang maiintindihan natin ang gospel, na-excite tayo sa gospel, at maipahayag natin ang good news about Jesus. Kasi kung pagka ganun, matutuwa sa atin ang Diyos. At yung pangatlo, pag nasa simbahan na ang mga tao, ito naman po ay sa mga pastor, sa mga elders. Gusto ng Diyos, ang kanyang bayan ay palaging papakainin, palaging aalagaan. Kasi ang tupa, pag hindi mo pinakain, maghahanap ng ibang bakuran. No. Kung saan mapupunta. So kung ayaw natin magwatak-watak ang mga miyembro natin, alagaan natin sila, pakainin natin sila ng tama na nagbumula sa salita ng Diyos. So nais ko pong tapusin ang mensahe nito sa dalawang hamon. Sabi sa Ezekiel 34, ang mga pangako ito'y mangyayari pag dumating yung shepherd na mabuti. Kasi may mga shepherd po na hindi mabuti. Pero isang araw, sabi sa Ezekiel 34:23, I will set over them one shepherd. My servant David, he will feed them himself, and will be their shepherd. I, the Lord, will be their God. So magmula sa panahon ni Ezekiel, 600 years before Christ, naghihintay ang mga Israelites sa pagdating ng shepherd dito. Kasi nga maraming bad shepherds eh. Dumating si Jesus. Sabi niya po sa John chapter 10, I am the good shepherd. Nagsimula po ang sermon natin sa mga bad shepherds. Yung kanilang mga hindi ginagawa at yung kanilang ginagawa. Pero ang shepherd na ito na darating, may gagawin siya na siya lang ang pwedeng gumawa. At ano po yun? Sabi sa John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd who lays down his life for the sheep. Siya lang ang shepherd na namatay sa krus para sa atin. Bakit? Kasi kaya tayo hindi mapayapa. Kaya tayo hindi umaasenso. Kaya hindi natin nakikilala ang Panginoon. Kasi may kasalanan eh. May mali sa ating buhay. Pero dumating siya para bayaran, burahin ang mga pagkakamali. Nung nakita siya ni John the Baptist na naglalakad, sabi ni John the Baptist sa John 1:29, Behold, the Lamb of God who takes away. Mga kapatid, si Jesus ay hindi lamang nagpapatawad ng kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis, tinatanggal, binubura ang kasalanan. So kahit anong kasalanan na nagawa mo, kahapon, 10 years ago, 20 years ago, pwede na pong burahin sa oras na ito. Eh, Pastor, paano yung mga sumpa? Paano yung mga malas sa buhay ko? Sabi po sa Deuteronomy 23 verse 5,
The Lord is not willing to listen to whoever will curse you, but He can turn your curses into blessings because He loves you. Yun ang magagawa ng Panginoong Kristo. Pwede niyang baguhin ang ating buhay kahit na nakasalampak sa misery. Pwede niyang gawin pagpapala. Pastor, marami na akong efforts na ginawa niyo, pero hindi pa na ako nagtatagumpay. Kasi efforts mo eh. Sabi po ni Apostol Pablo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pwede ka pang magkabuhay ng makayapa. Pwede kang mabuhay ng mayabong. Pwede kang magkaroon ng buhay na patuloy na lumalabo sa Panginoong Kristo. Tingnan niyo po ang kanyang pronouncement sa John chapter 10, verse 10. Marami sa inyo, memorize ito eh. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung life na mapayapa, yung life na mabunga, yung life na nagpapatuloy sa paglago sa Panginoon. Kapatid, ganito ba ang buhay mo? Kung hindi man, gusto mo ba ganito ang maging buhay mo? Simple lang po ang kailangan gawin. Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. I know them, and they follow. Let me end with an illustration coming from my car. Ilang days po ba ang kotse? Ilan? Kasi ngayon, automatic na yan. So, tatlo na lang ang automatic eh. Drive, neutral, o park, at saka reverse. Pero yung manual, ilang gears meron? 5. Lima. Paano kung nasa North Luzon Expressway ka, tapos nagdadrive ka, second gear lang, ano mangyayari? Pastor, ano mangyayari? Yung bagal-bagal mo, ano mangyayari? Sorry po sorry. Mumurahin ka ng mga tao sa likod. Kasi nasa expressway ka eh. Dapat daw minimum 60 to 100. Ang bagal-bagal mo. Alam mo, maraming Christian, God has designed you and me to run 8 gear. Pero hanggang ngayon, yung buhay natin, nasa second gear pa lang. Hindi ba naman, yung buhay nila, Christian sila, nasa neutral pa din. Ang tagal-tagal na, hindi pa umaatras, hindi pa umusulong. Ang tagal mo ng Christian, more than 10 years. Hanggang ngayon naman ba, nag-aamin ka pala ng Bible study, hindi ka pa nagtuturo. Hindi ka pa nagsasabi sa church. The worst. Hindi ka na masulong. Paligas ka pa. Mga kapatid, narinig niyo po ang boses ng Panginoon ngayong hapon. Nais po ba ng buhay na ganito? Mapayapa. Hindi dahil walang problema. Pero dahil si Jesus, mas malaki kaysa sa problema. Buhay na mayabong. Hindi dahil magaling ka. Kung hindi dahil ng Diyos, nagbibigay sa iyo ng karunungan, ng opportunities. At yung buhay na yung love affair mo kay Jesus, lumalago. At yung love affair mo sa family mo, lumalago. Kahit mo tumumo, nanalangin. Higit po natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat po sa tema ng iglesia nito na nagdiriwan ng 35 arawan. Salamat, nais nila na nagkaroon ng simbahan na binubuhusan ng iyong pagpapala. At nais nila na maging pagpapala rin sa iba. Salamat, dumating si Jesus upang maging daluyan ang mga pagpapalang ito. Hindi lamang ordinaryong pagpapala, kung hindi pagong-pagong,
umaawas na pagpapala. Kung meron po dito ngayong hapon, at nais mo na mawala yung mga agam-agam, nais mong mawala yung kabalisahan, pag-alala sa buhay mo. Ngayong hapon, pwede mangyari ito. Tumayo ka lang kapatid. At sa iyong pagtayo, sinasabi mo, Panginoon, aking dinadala sa trono ng iyong biyaya ang lahat ng aking alalahanin, lahat ng aking problema, lahat ng aking mga pag-aalala. Pagtitiwalaan kita bilang aking pastor. Ngayon po ang gusto unahan ko, stand up and I will be praying for you. Yes, praise God. At kung meron naman dito, na you have done your best, pero feeling mo, your best is still not enough. Baka kailangan mo na mayroong shepherd na mamuna sa iyo. Kung ito ang nais mo, tumayo ka lang din. At kung meron naman dito na dati excited ka kita, dati mainit ang pagmamahalan mo sa Panginoon, pero ngayong mga araw ko parang maligam-gam. Pero nais mong bumalik ang init ng iyong relasyon sa Panginoon. Tumayo ka din kapatid. Nakikita mo po ang iyong mga kumpa, ang iyong mga anak. Narinig nila ang tinig na nagmumula sa iyong anak na si Jesus. At sila ay tumakapit muli sa Kanya. Sila ay nagtitiwala at ipinagtitiwala ang buhay, pamilya, kinabukasan sa iyo. At Panginoon, ngayong hapon nais nilang sumunod sa iyo. Dalangin ko po sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ang mananatili sa kanilang mga buhay. Ang pagyabong ng kanilang mga gawa at bunga ng kanilang mga gawa. Lord, I pray that in the church of ang bayan ng Diyos, aalisin mo, Panginoon, ang kahirapan. Aalisin mo, Panginoon, ang tendency na mangutang. Lord, tutulungan mo sila na maging simbahan matalino. Simbahan na magtutulong-tulungan upang may pangangailangan at tutugunan. At Panginoon, aasenso ang kanilang mga pamilya. At palahin ko ang mga bata sa kanilang mga pag-aaral. At yung mga gagraduate, ibigyan mo, Panginoon, hindi pa sila gumagraduate, ibigyan mo sila, hahandaan mo sila ng magandang trabaho. At Panginoon, hinihilip po namin na ang kapuspusan ng buhay, kapuspusan ng pagpapala ng Panginoong Jesucristo ay ibubuhos mo sa iglesia nito upang sila naman ay maging daluyan din ng pagpapala sa marami pang iba. Hindi lamang dito sa Marilao, kung hindi sa iba-ibang lugar, na dadalhin mo ang iglesia nito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen.